Nitong September 20 hanggang 27, nagkaroon ng itinatawag ngayon na climate strike. Children like me are giving up their education to protests. We do not own the world. We do not own land. We do not own nature. We are only caretakers for the next generation. And unfortunately, we have not been that good been as good hindi ko masabi. may salitang ganyan eh, hindi mo na maiwan-iwanan. Ang katotohanan dyan, tatagalugin ko na lang. Naglabasan at nagparamdam ang kabataan at sinasabi nila na yung mga humahawak sa ating mga pamahalaan, sa ating mga malalaking korporasyon, kailangan ay mas marami silang ginagawa para pangalagaan ang ating environment, ang ating ecology. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. You all come to us young people for hope. How dare you? We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Dapat at tama na ang mga bata ang magbibigay ng importansya dito sa isyung ito dahil sila naman talaga ang magmamana kung anuman ang naging kondisyon ng iniwan natin sila sa mundong ito. Nung nakarang birthday ko, punta kami sa Ilocos, sinama ko yung aking 3 anak dahil tigaron naman sila at alam na sanay sila dun sa mga bagyo-bagyo namin. Ngunit nais ko ipakita sa kanila dahil nung nagbabagyo noon, dinadala ko pa rin sila. Maliit pa sila noon. Pero ngayon gusto ko ipakita sa kanila kung paano nagbago na. Sabi sa akin dun sa banda, dun sa isang bayan namin sa Pasukin, ang bumuhos sa 3 araw ay halos pantay sa pagbuhos ng ulan sa 1 buwan. At hindi pa namin naramdaman noon yun. We should have been okay, but the volume of water was so much. Yes, sir. Bumaba kasi. Yung mga baha na nakita namin ay dumaan sa mga lugar na sa 9 years ko bilang gobernador, hindi naman namin nakitang dumaan doon noon. Nung ako'y naging gobernador noong 1998, ang average namin 6 sa 7 bagyo sa isang taon. 2 years before ako umalis bilang gobernador, ang average na lang namin ay ang 2 o 1 bagyo. Di akala natin maganda yon. Pero ang kapalit nun ay napakabigat ng bagyo. Yung itinatawag ng ating mga climate scientists na extreme weather conditions. Ganyan daw ang mangyayari. Yung ating mga tag-araw, mas mainit. Ang ating naman tag-ulan, mas maulan. Madaling halimbawa ay yung Yolanda. Buong kasaysayan ng Pilipinas, wala naman tayong nababalitaan na kasing lakas ng Yolanda. Ngayon sinasabi nila, magiging pangkaraniwan na yan. And that is the effect again of climate change. Coming back, I've never really seen it at that level of destruction, even when the storms have been very, very bad. The whole topic of global warming, it's really starting to take a toll, especially on people that really rely on the environment for their hanap buhay. It's more important for us so as compared to our generations before us, because the climate is not changing, the climate has changed. And we are the ones who are going to have to live with it. As I was speaking to my dad a little bit further when we were looking through Ilocos, it isn't really an option anymore. It's more adjustment, looking after what we can look after. Kaya nagkakaroon
nitong mga pamparamdam ng mga kabataan na tinatawag naman nilang climate strike dahil nagiging malala na itong sitwasyon na ito at tayong lahat ay kailangan alam natin na may problemang ganito at hindi lamang na may kaalaman tayo kung hindi ay kailangan meron tayong gawin. Karapat dapat din na ang kabataan ang siyang magpapaalala sa ating lahat dito sa problemang ito na tinatawag na climate change, pagbabago ng ating panahon. Dahil ay tayo na nandito na nagpapatakbo ng pamahalaan, nagpapatakbo ng malalaking korporasyon, nagpapatakbo ng ekonomiya, ay dapat naman pangalagaan natin ang ating kalikasan para naman ang imamana ng ating mga anak ay isang magandang mundo.